Hindi na makilala si Minerva nang dahil sa binuhusan ito ng kumukulong tubig ni Changsu. Habang pinapanood lamang ito ni Connor, Frago, Argus at Simon. Halos nalapnos ng kanyang balat at hindi na rin humihinga. Kaya naman tumalikod ng apat na may sama ng loob sa dalaga. Hindi nila ito ginusto, kaso mali naman ito ng binunggo. Good job, Changsu. Puri ni Simon at kinabahan naman ito. Alam kasi niya na nakakatakot din ito bukod kay Argus. Kaya naman agad itong tumungo at sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Welcome, Boss Simon. At saka tuluyan ng tumalikod ang mga ito at umalis. Silang apat ay nagkanya-kanya na at patungo sila sa ospital. Gusto nilang makita ulit ang anghel ng demonyo at hindi nila maiwasan ng mag-alala, lalo na si Argus at Simon. Kanina ay talagang kinakabahan sila nang makita nitong sinampal at sinapok ng kanilang ama't ina si Gregor. Kaya naman hindi na nila naiwasan na awatin ito kahit na wala lang ito sa kapatid. Hindi nila kayang makitang ganitong kanilang iniidolo at maging sila'y sumasama ang pakiramdam. Kaya naman hindi sila nagpakita ng kahit na anong awa kay Minerva. Wala silang pakialam kung nagmakaawa pa ito kanina. Tanging galit lamang ang namumuo sa kanilang dibdib at hindi yun mapapalitan. Hanggang sa nakarating na nga ang mga ito sa ospital, ang kanilang suot ay hindi naman nadungisan. Nanonood lang naman kasi silang apat at tanging si Changsu at ang mga tauhan nito ang gumagawa na ipinapagawa sa kanila ni Gregor. Kaya naman nang dumating ang mga ito sa loob, katulad ng pag-iwas nila kay Gregor, umiwas din ang mga ito. Kinakabahan sila na may magawa silang mali at magalit ang mga ito. Nakakatakot din kasi mga aura nito at talagang mamamatay sila sa takot. Napuno ng katahimikan ng labi na may mga nag-uusap. Hindi nila naisip kung mahalagang kanilang pinag-uusapan. Basta ang mahalaga ay kailangan mo nang umalis ng mga ito at pumunta sa dapat nilang puntahan. Pero nang marating nila ito, sila ay natigilan. Biglang tumigil si Argus at tumining lamang ito. Kaya naman silang apat ay nakamasid lamang sa labas ng kwarto. Tutal, salamin naman ang bintana nito. Ang kortina ay nakabukas din, kaya naman kitang-kita nilang itsura nito. Lumungkot ang mukha nila nang makitang ekspresyon ni Gregor. Halatang pagod na pagod ito at parang mabigat ang katawan. Siya ay naka-side view, kaya kita pa rin nilang mukha nito. Habang ang kanyang mga matay nakapikit at hawak-hawak ang kamay ni Arabella. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ito nagigising. Simula nang ito ay dalhin sa ospital, kaya naman labis ang pag-aalala nila at sabay bumuntong hininga si Simon. I think we should go home. Mahinang saad nito tumango si Connor. Gustuin man nilang magstay rito, alam nilang hindi rin papayag si Gregor. Ayaw nilang sirain ang tulog nito at talagang kita nilang napapagod ito. Ngayon lang nila nakitang ganito si Gregor bukod kay Connor. Pero silang tatlo ay alam na alam at kilala na si Gregor. Kaya naman alam nilang importante si Arabella. Babalitaan naman tayo ni Young Master kapag nagkataon. Sabat ni Frago at tumango naman si Argus. Silang apat ay sumulyap sa huling pagkakataon at muling naglakad palabas ng ospital. Pero lalabas na sana sila nang makita ni Simon ang isang pintong bumukas at bumungad si Soraya. Miss Soraya, tawag ni Connor at nagulat naman ito nang marinig niya ang pangalan niya. Third Young Master, tawag nito at saka tumungo. Pagtunghay ni Soraya napansin niya ang mga kasama nito at agad din binati. Good afternoon, kamusta pala si Ara? Hindi na kami pumasok sa loob. Sabay turo ni Simon sa isang kwarto kung saan nandun si Arabella at Gregor. Okay naman po siya, kaso talagang kailangan na niyang mag-ingat. Kung maari nga ay hindi ito pwedeng maiwang mag-isa. Maselan kasi ang pagbubuntis nito, kaya kahit na hindi pa ganun kalaki ang tiyan niya, sobrang dami na niyang nararamdaman. Nagbago ang ekspresyon ng apat nang marinig nila ang sinabi ni Soraya. Iniingatan naman nila ito, lalo na ni Helena at Connor, dahil sila ang kadalasan nakasama nito. Kaso kahit na ganun ay nadisgrasya pa rin ito. Susuriin ko nga rin po si Lady Ara. Kaso nakita ko naman po si Boss Gregor na parang pagod na pagod. Kaya hindi na po ako pumasok at hinayaan ko na po muna. Dugtong ni Soraya at panay naman ang tango ng mga ito. Oo, huwag ka na muna pumasok. Pagpahingahin mo muna siya at mauna na kami. Basta kapag nagkaroon ng problema ay sabihan mo kami agad. Matapos itong sabihin ni Argus, sila ay nagtungo sa labas at hindi pinansin ng mga tao sa lobby. Kahit na sila ay nanood lamang, parang sila ay napagod doon. Sila ay nagkanya-kanyanan dahil sila
ay may mga sariling sasakyan. Kahit tinatamad silang magmaneho, ay wala silang magagawa kung hindi ang mag-drive papunta sa kanilang paroroonan. Samantalang si Frago naman ay patungo sa opisina ng kanyang boss. Isasara niyang kwarto nito at baka meron na namang magtangkang pumasok at magkaroon na naman ng hindi maganda. Maging ito kasi ay nag-aalala. Nang marinig kasi nilang nangyari kay Arabella, talaga si Frago ay natakot. Ang kamay niya hindi matigil sa pangangatal. Ang mukha kasi ni Gregor ay nakakatakot at kahit na hindi ngumingiti at walang emosyon ng demonyo, alam niyang nagulat ito nang marinig ang sinabi ng 2 tao sa department. Kaya naman kanina ay walang sinayang na oras si Frago at nauna siyang tumakbo. Gusto kasi niyang malaman kung talagang totoo ang sinabi ng mga ito. Pero habang tumatakbo siya, ang kanyang dibdib ay hindi matigil sa pagtibok. Hindi naman kasi magbibiro mga ito sa kanilang boss dahil alam nilang ugali nito. Kaya nang makarating kanina si Frago sa loob ng department, hindi na nito naiwasang tawagin si Lady Ara, ang asawa ng kanilang boss. Wala na siyang pakialam kung marinig man ito ng mga tao sa department. Ang mahalaga kasi sa kanya ay madala nila ito sa ospital. Kaya nang makita nilang aura ng kanilang boss na nakakatakot ay talaga namang tumabi ang lahat. Kapag naalala ito ni Frago ay talaga namang kinikilabutan siya. Samantalang ang 2 magkapatid na si Argus at Simon ay nakasunod din sa kanilang kotse ni Connor. Sila ipapasok na ng hasyenda at kasunod ng pagbukas ng gate. Binati sila ng mga katulong nang sila'y pumasok at tinigil ang sasakyan at saka bumaba. Ang katawan nila ay mabigat pa sa mabigat. Tila may kung anong nakadagan sa kanila at sobrang bigat ng katawan nila. Pagpasok pa lamang nila, narinig na nilang boses ni Butler Tad. "Welcome back." Sabay binati rin sila ng ibang katulong. Dumiretso si Connor sa kanyang kwarto at humiga. Ang isipan niya ay parang lumulutang. Hindi niya mawari na gano'n na lang ang ginawa ng kanilang boss kay Minerva. Kahit na babae ito'y wala talagang sinasanto. Siya ay napapikit at napahawak sa sentido. Sumakat kasi yon bigla nang maalala niya ang mga pangyayari kanina. Nakakasuka talaga. Kaso, pilit na hindi ito iniinda ni Connor. Sabay nagulat siya nang biglang may kumatok sa pinto at sabay bukas. "Sir Connor," narinig nitong boses ni Judy at agad namang umayos ng upo si Connor. Ito ay may bitbit na trolley at may iba't ibang pagkain ang nakahain. "Miss Judy, sana hindi na kayo nagabala." Nahihiyang wika ni Connor at tinulungan niya itong mailapag ang plato sa tabi ng kanyang kama. Mayroon kasi doon na lamesa at doon din niya inilalagay ang mga pagkain na dinadala minsan ni Judy. "Bilin po ni Madam," aniya ni Judy at naintindihan naman ito ni Connor at nagawang kumain habang nasa harapan si Judy. Habang kumakain ito, hindi maiwasan ni Judy na magtanong, "Kamusta na pala si Lady Ara? Masama talagang kutob ko sa Minerva na yun." Nang marinig ito ni Connor, siya'y napatangurin at sabay lapag ng plato sa gilid. Ang sabi ni boss kanina ay okay naman si Lady Ara. Kaso masela magbuntis. Kahit naman ako'y ayaw ko rin doon, buti na lang talaga ay walang nangyari sa baby nila. Sabay kuha ulit ito ng pagkain at panay ang kanyang kain. Nagutom kasi siya kahit na wala naman siyang ginawa. "Pero si Minerva, kamusta?" Biglang natigilan si Connor at hindi siya nakasagot. Kaya naman alam na rin ni Judy ang ibig sabihin nito. Kilala na nila ang pamilya ni Vera at Damon kahit na hindi itong unang naging amo ni Judy nang dahil sa baguhan pa lamang siya. Pero alam niyang hindi ito palalagpasin ni Gregor, lalo na't anghel ata niyang napaano. "Huwag ka nang mag-alala, sanay na rin kami. Kaya masanay ka na rin kung ano ang pwedeng mangyari." Hindi na sumagot si Connor at pinanood niya lamang na lumabas ito ng kwarto. Hanggang sa nawala na ito ng tuluyan sa kanyang paningin. Siya ay napatingin sa platong kanyang hawak-hawak. Nawalan kasi ng gana si Connor nang mabanggit ito ni Judy. Naisip niya biglang nangyari kanina kaya naman maging siya'y kinikilabutan. Kaso hindi naman niya kinaugalian ang magsayang ng pagkain. Kaya kinuha niyang kutsara na nasa kanyang tabi at kumain. Samantalang ang labas ng kwarto ni Connor ay napupuno ng hindi magandang aura. Kanina pa kasi paikot-ikot si Vera at halos lahat ng tao sa bahay ay nahihilo sa kanya. Habang si Damon na nakaupo sa sala kasamang 2 anak na si Argus at Simon ay nahihilo na rin sa kanya. Napahawak tuloy ito sa kanyang sentido at napapikit. "Vera, pwede bang umupo ka?" Tanong ni Damon at parang hindi siya narinig ng asawa. Napatayo tuloy ito at sinundan niya ang asawa kung saan ito pupunta. Kaya nang mahagip niyang braso nito, agad niya itong pinaharap sa kanya.
Vera! Tawag ni Damon sa pangalan nito sa pangalawang pagkakataon. Pero seryoso lang ang mukha nito tumupo sa pagitan ng dalawang anak. I just can't believe it. Saad dito't hindi na nila alam ang mga nangyayari. Habang tumatagal ay lalong lumalaki ang gulo. Kaya naman bawat isa sa kanila ay tensyonado at may hirap pakalmahin. Ma'am, kumalma muna kayo. Hindi naman yung kagustuhan ni Brother Gregor. Sabat ni Simon at tama naman ito. Kaya panay ang himas dito sa likuran ni Vera at si Argus naman ay tumayo para hilutin ang noo ng ina. Kanina pa ito iniisip ni Vera na hindi nga kasalanan ng anak, kaso talagang naiinis siya nang dahil sa pagsisinungaling nito at talagang hindi nila malalaman kung walang aksidenteng nangyari. Si Vera tuloy ay masamang lumingon kay Argus at napalunok naman ng laway ito. Kakaiba kasing tingin ni Vera at parang mangangain na siya. Ikaw na bata ka! Nagulat sila na sumigaw si Vera at panikurot kay Argus. Ma'am! Sigaw ni Argus at tumigil naman si Vera sa kanyang ginagawa at sumisingkit ang mga mata. Kapag kayong dalawa ni Simoner ay gumaya sa kuya nyo na nagsinungaling ay talagang malilintikan kayo sa akin. Habang ang mga mata nito'y biglang lalaki at kinilabutan naman bigla ang dalawa. Kapag talaga nagpakasal kayo at nagkaanak ng hindi sinasabi sa amin, humanda na kayo. Napalunok naman ng laway si Argus at tumawa lang si Simon. Kaya napatingin silang lahat sa pangatlong anak ni Vera at Damon. Sino nagsabing magkakaroon ako ng anak at magpapakasal? No way, si Argus na lang, ayoko mag-asawa at magkaroon ng anak. Pinukpok ito ni Vera sa ulo at inis na inis ang mukha. Tigilan mo ko, Simon ha. Sabay irap ni Simon sa ina at narinig na naman niya ang pangalan na hindi niya gusto kapag siya ay tinatawag. Lingid sa kaalaman ng lahat, masaya at walang problemang kinakaharap si Gregor. Siya ay perpekto sa paningin ng lahat at sino nga naman na magkakaroon ng problema kung ikaw ay sobrang yaman at dahil sa kayamanan na yun, lahat ng gusto mo ay mabibili at hindi lang yun, imposible na hindi ka mahanap ang kasiyahan mo. Noong una ay akala ni Gregor ay mahalaga sa kanya ang pera, pero na makilala niya si Arabella ay hindi na niya ito napapansin. Tanging ito na lamang ang nasa isipan niya at kahit na anong pera, ay hindi nito matutumbasan ng asawa. Kaya naman, ang diwa ni Gregor ay gising na gising habang hinihintay niyang magising ang asawa. Pakiramdam niya ay ilang taon na nang dahil sa bagal ng oras. Gusto niyang maging mabilis ang oras nang sa ganun ay magising na rin ang asawa. Tumungo muli si Gregor at nagulat siya nang maramdaman na gumalaw ang daliri nito. Kaya naman siya napatayo at sabay pindot ng button sa gilid. Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na ito at mabilis na bumukas ang pinto. Nasa harapan na niya si Soraya at gulat na gulat ang mukha nito. Inaasahan kasi niyang kinabukasan pa ito magigising o sa isang araw. Pero siya ay nakahinga rin na makitang gumigising ng anghel ni Gregor. Lady Ara, tawag ni Soraya at bumukas ang mga mata nito. Hindi magalaw ni Arabella ang kanyang katawan, parang may kung anong tali ang nakatali sa kanya at tanging daliri lamang ang naigagalaw niya. Sa kanyang pagmulat, siya ay napapikit agad. Bigla kasi itong nahilo ng dahil sa ilaw na kay liwanag. Narinig itong boses ni Soraya pero hindi siya makapagsalita. Parang sumisikip ang dibdib ni Arabella at nagiging emosyonal siya. Bigla itong umiyak at ikinagulat nila. Pero mas nagulat si Soraya na biglang magmura si Gregor. Kaya naman ito biglang kinilabutan. Shit! Why are you crying? Do something! Hindi na maiwasan ni Gregor ang mapasigaw sa inis. Kanina pa siya nag-aalala sa asawa at ngayon naman nagising na ito ay bigla na namang umiyak. Susuriin na sana ito ni Soraya nang tumahan ito nang marinig ang boses ni Gregor. Sabay banggit nito sa pangalan ng asawa. Gregor? Walang nagawa si Gregor kung hindi lapitan ng asawa. Ang mata nito ay nakamulat na rin at kitang-kita niyang pamamaga ng mga mata nito nang dahil sa pag-iyak simula pa kanina. Nilapitan niya ito at inalalay na umupo. Hirap kasing katawan nito kaya naman umupo si Gregor sa kama at nagulat ito nang yakapin siya ni Arabella. Don't leave me, okay? Hindi naman naiwasan ni Arabella ang umiyak. Kaya sumenya si Gregor kay Soraya at bigla itong lumabas. Silang dalawa na lang ulit ang nasa kwarto at talagang alalang-alala si Gregor. Itinaas niyang baba nito tinalikan sa noo. Ayaw niya makitang ganito ang asawa. Kaya naman pinunasan ni Gregor ang luha ni Arabella. Wife, don't cry.
habang ang isang kamay ni Gregor ay nakahawak sa kama para may pangsuporta. Tumigil naman ito sa pag-iyak nang dahil sa sinabi ni Gregor. Pero si Arabella ay nahihirapan din sa kanyang sarili dahil sa maselan itong magbuntis, maging ang sarili niya ay maselan din. Parang mayat-maya ay nagiging iyakin ito kahit na wala namang dapat ikaiyak. Nakayakap lamang ito kay Gregor at ayaw bumitaw. I want to go home. Nang marinig ito ni Gregor, siya ay napatango na lamang at ito rin ang gusto niya. Ayaw niya magstay ang asawa sa ospital at gusto niyang matignan ito sa bahay. Kaya naman bumitaw ito sa pagkakayakap at pinindot muli ang buton. Boss, sambit ni Soraya at hinihingal pa ito ng buksan ng pinto. I don't want to repeat myself. Sumunod ka sa bahay ngayon din. I don't want Ara to stay here. Naintindihan ito agad ni Soraya kaya naman siya ay napatango na lang bigla. Ayaw niya suwayin ng utos nito at lumabas ng kwarto. How's your body? Is there something wrong? Tanong ni Gregor at tumango si Arabella. Nanlalambot ako at saka inaantok, sabi nito at humigpit ang hawak ni Gregor sa kamang hinihigaan ni Arabella. Kinakalma niya sarili at ayaw niya magalit. Mamaya-maya ay aalis din siya kapag naiuwi na niya si Arabella at babalik siya sa gang base. Sabay pasok ulit ni Soraya at may mga kasama na itong nurse. Sinimula na nilang tanggalin ang dextrose sa kamay ni Arabella at ibabalik na lamang ito mamaya sa bahay. Magtatangka sanang bumaba ng kama si Arabella pero agad itong binuhat ni Connor. Hold on tight. Bulong nito at saka binuhat ng pa-bridal style si Arabella. Kahit na nalalambot ito at masama ang pakaramdam, hindi nito maiwasang kiligin at mapangiti. Napansin naman ito ni Gregor at talagang siya ay napangiti rin ng palihim. Kahit na nasasaktan ito ay nagawa na rin ngumiti. Kahit papaano ay gumaan ang pakaramdam ni Gregor at mas sinigpitan ang pagkakabuhat sa asawa. Sila ay pinagbuksan ng pinto ni Soraya at tuluyang lumabas ng kwarto. Ito ay nakasuot pa ng puting bestida na sinusuot sa ospital at hindi na ito nagpalit pa. Hinayaan na lamang ito ni Gregor na dahil gusto na rin niyang umuwi kasama ang asawa. Tulad ng inaasahan ni Gregor, sila ay pinagtitinginan ng mga tao sa lobby. Kahit na nakakatakot kasi ito ay hindi maiwasang mamangha sa kagapuhan at ang buhat-buhat pa nito ay halatang maganda. Ang kanyang kutis ay parang gatas at kapag hinipo naman ay napakalambot na parang baby. Nagmadali itong maglakad at pinagbuksan siyang muli ni Soraya at sumakay sa kotse. Inalalayan nila si Arabella at agad itong nilagyan ng seatbelt ni Gregor. Nakaupo ito sa shotgun seat at tiningnan muna si Soraya bago tuluyang umalis. Susunod na lang po kami, boss. Hindi sumagot si Gregor at sumakay na ito sa kotse at nagsimulang magmaneho. Mabagal ang pagpapatakbo nito dahil alam niyang may nararamdaman si Arabella. Daig pa nitong nagmamaneho na sobrang chill nang dahil sa sobrang bagal. Habang hawak-hawak nito ang manibela ay napatingin ito kay Arabella ang pumipikit-pikit. Halatang inaantok itong maigat na gising lang talaga kanina. Do you want to sleep? Tanong ni Gregor at tumangutango naman si Arabella. Nagawa niya itong lapitan at halikan sa noo. Wala nang tutumba sa kayamanan niya. Basta itong kasama. Hinawakang maigi ni Gregor ang manobela at nakita niya isang daan. Walang masyadong dumadaan dito at doon siya dumaan. Kahit na medyo may kalayuan kapag dito siya dumaan. Kaso naisip niya ang asawa kaya medyo binilsa niya pagpapatakbo at napatingin dito. Maputla ang kutis niya at halata yun. Kahit na maputi si Arabella. Talagang nag-aalala si Gregor at ilang minuto rin ang tinagal nila nang sila'y makarating na sa hasyenda. Pagkakita pa lamang ng mga ito sa kotse ni Gregor ay agad silang nagmadaling pagbuksan ito ng gate. Maging ang gate sa bahay ay binuksan na rin at naramdaman nilang kasama na nito si Arabella. Nang madaanan sila ng kotse ay nakita nilang asawa nito na mahimbing na natutulog at may lungkot sa mga mukha nila. Halatang matamlay ito at tulog ng tulog. Kaya naman, nang makarating si Gregor, biglang naglabasan ng tao sa loob ng bahay at sinalubong sila. Tulog siya? Tanong ni Vera, tumango naman si Gregor at nilagpasan ng dalawa niyang kapatid. Ito ay sumakay sa elevator. Pinindot ni Gregor ang number 2 papunta sa second floor ng bahay. At nang bumukas ito ay agad niyang tinungang kwarto at nilagay sa kama ang asawa. Kasunod nun ang 3 katok na nagmula sa pinto ng kwarto at bumungad si Soraya. Bitbit niyang mga gamit ni Arabella at saka dahan-dahang lumapit sa kanila. Aalis ako ngayon. Ikaw na munang bahala kay Ara. Sabay tingin ito sa asawa na mahimbing na natutulog.
Wala pong problema, boss. Aniya ni Soraya at umupo ito sa gilid. Kaso, tutusukan na sana ito ng dextrose pero tulog ito. Lagyan mo na lang siya kapag gising na. Hayaan mo muna siya magpahinga. Ayoko masira ang tulog ni Ara. Kinabahan si Soraya at tumango naman ito at sumaludo. Nilapitan naman ito ni Grigor at hinalikan sa noo ang asawa. Bago tuluyang lumabas ng kwarto, sa kanyang paglalakad puno ng pag-iisip si Grigor. Siya ay medyo tulala habang naglalakad pababa ng hagdan. Sabay hindi nito naisip na nandito pala si Argus at panay tawag sa pangalan niya. Brother Grigor. Biglang napating ng hindi oras si Grigor at tumingin lang ito ng walang emosyon. Saan ka pupunta? Tanong ni Argus at pinagmasdan ni Grigor ang paligid at papalapit din sa kanya ang kanyang inang si Vera. Ma'am, I'll go out a minute. Pupunta lang ako sa gang base. Kayo na munang bahala. Tugon ni Grigor at hindi naman sila makahindi. Hindi na lang nagsalita si Vera at inintindi na lamang ito. Ngayon kasi parang nangihingi ito ng tulong sa kanila. Hindi naman ganito si Grigor noon at halos hindi na nga nila ito makausap nang dahil na rin sa pagiging busy nito. Pero ngayon ay mayat-maya na nila itong nakakausap nang dahil kay Arabella. Hanggang sa naglakad na nga si Grigor palabas ng bahay, papunta sa kotse niya at sumakay. May kailangan siyang gawin bago magising ang asawa niya. Kaya naman nagmamadali itong magmaneho palabas ng hasyenda at patungo sa gang base. Gulat na gulat ang mukha nilang makita ito. Kaya naman sila'y sumunod dito nang ito'y pumasok sa loob at inaayos pa rin nila ang kwarto kung saan nila pinatay si Minerva. Samantalang nagtataka naman sila kung bakit naririto na naman ang kanilang boss. Akala kasi nila ay hindi na ito babalik nang dahil sa nakapunta na ito kanina lang din. Hinanap ng mga mata ni Grigor si Changsu. May ipapagawa kasi ito nang lumabas ito ng kwarto. Nanlaki ang mata nito. Sabay lumapit kay Grigor at agad itong binati. Boss! Sabay sumunod naman ang iba at binati rin ito. Kaso sa hindi inaasahan, silang lahat ay nagulat sa sinabi nito at malapit nang bumagsak ang kanilang mga panga. Punch me! Kumunot naman ang noo ni Changsu at hindi niya maintindihan ang sinabi ng kanilang boss. Ayaw magproseso sa kanilang utak at baka mali lang sila ng pandinig. Boss, ano po ulit? Itong unang beses nagtanong ni Changsu. Kahit siya'y natatakot na magtanong, nagawa pa rin niyang tanungin ng demonyo. Seryoso lang ang mukha nitong nakatingin sa kanya at naghihintay ng sagot. I don't want to repeat myself. I said, punch me. Tugon nito at talagang napahawak na si Changsu sa braso ng isa sa mga tauhan ni Grigor. Lahat ng naririto ay gulat na gulat at hindi nga sila mali ng dinig. Hindi maawarin ni Changsu kung bakit nito sinabi ang ganito. Nagtataka siya kung bakit gusto ng kanilang boss na magpasapok. Kaya ang kamay ni Changsu ay hindi maiwasang mga tal sa takot at kaba. Bigla itong napakamot sa kanyang ulo at ngumiti-ngiti. Hindi ko ata magagawa yun, boss. Utal-utal ng boss nito at panay naman ang tingin sa ibang bagay. Sino nga naman na makakagawang sapukin ng kanilang boss? Samantala, kanina pa naiinis sa mga magulang ni Minerva nang dahil sa kanina pa ito tinatawagan pero hindi sumasagot. Iniisip tuloy nilang pinatayan sila ni Minerva at kahit hindi naman talaga. Tumawag kasi rito si Damon at magkakaroon sila ng meeting. Kaya kahit galit ang mag-asawa, nang dahil sa nangyari noon, hindi nila ito naisip. Inisip nila na baka nagbagong isip ng mga ito at itutuloy na ang kasal. Hindi tuloy mapakali ang dalawa at panitawag sa numero ni Minerva. Napahawak na sila sa kanilang mga sentido nang dahil sa inis na nararamdaman. Ano bang problema ng babaeng yun? Hindi man lang sinasagot ang tawag ko. Sabay tinawagan muli ng ama ni Minerva pero wala pa rin talaga. Bigla nitong binato ang cellphone at kasunod nun ang pagkagulat ni Marjon at Marvin na kakapapasok lamang sa loob ng bahay. Naglakad papalapit si Marvin at kinuha ang cellphone at nilagay sa tabi ng lamesa kung saan nandoon ang ama't ina nila. Hindi nila alam ang rason kung bakit ito nagalit kaya naman biglang nagtanong si Marjon. May problema ba? Namimihasa yung kapatid mo. Tumawag sa akin na mag-asawang Tumaro at baka nagbago ng isip nila. Baka magpapakasal na sila at ngayon naman ay ayaw sumagot ng kapatid mo. Talagang malilintikan yan sa akin. Galit na sad ng ina nila at nagtingin na naman ang dalawang kambal na si Marjon at Marvin. Hindi ba nabanggit kung saan sila tumawag? Tanong ni Marjon at tumingin ang ama nito sa kanila. Sabay kuha ng inumin na nakalagay sa lamesa nila. May pipirmahan daw kaming papel at sabi rin nila na pumapayag na sila sa share.
Kaya imposible na hindi namin pag-usapan ang about sa kasal ng kapatid nyo. Kaya kung ako sa inyo, ay tawagan nyo rin. Hindi maiwasang mapakunot ang noo ng dalawa nang marinig nilang sinabi ng ama. Kakaiba kasi ang kutob nila sa sinabi nito at bigla-bigla na lamang silang nakikipag-share. Kaya naman tumayo si Marvin at naglakad palayo. Habang si Marjo naman ay nakasunod lamang sa kapatid. Silang dalawa'y malalim na iniisip at tumigil ang mga ito sa labas kung saan may mga halaman. Hindi ba nakakapagtaka? Tanong ni Marjon at panay naman ang tango ni Marvin. Hanggang sa hindi na nila maiwasang mapag-isip ng hindi maganda. Kaso agad din itong nawala na biglang tumunog ang cellphone ni Marjon. Ito ay agad na patingin sa pangalan na nakalagay sa kanyang cellphone at nalaki ang mata nito nang makita ang isang pangalan na hindi niya inaasahan na tatawag. Sagutin mo yan. Halos mapasigaw si Marvin nang makita rin itong pangalan. Kaya nanginginig ang kamay ni Marjon nang sagutin niya ang tawag. Panay ang kanyang hinga at kinakalma ang sarili. Kinakabahan siya na baka may masabi siyang mali. Boss Keeper. Inayos ni Marjon ang kanyang boses at ito ang second boss ng gang. Hindi nito alam kung bakit ito tumatawag sa kanya. Are you Marjon Cruz? Seryosong tanong nito at kahit wala rito si Keeper, panay ang tango nito. Yes po. Nandyan din ba si Marvin? Tanong nito at nagtinginan ng dalawa at hindi nila alam kung bakit. Nahihiwagaan sila at hindi maiwasang mag-isip kung ano-ano. Nandito rin po. Boss Grigor wants to talk to you and also to Marvin. Susundin kayo ni Chengsu. Kilala niyo naman siguro siya. Napanunukan dalawa sa narinig nila at tamang tango lang ang nagagawa nito. Oo po. Utal na sabi ni Marjon at pinatayan na sila ng cellphone ni Keeper. Nagtingin na ng dalawa at puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Wala ka bang idea? Tanong ni Marjon at nagkibit balikat lamang si Marvin. Hindi ako sigurado. Isa lang ang nasa isip ko. Walang iba kung hindi si Minerva. Iniisip ko na may ginawa yun na kalokohan. Kinilabutan tuloy silang bigla at hindi maiwasan na yakapin ang buong katawan. Hinimas-himas nila ito't saka tuluyang tumayo at pumunta sa kanilang kwarto. Sa kabilang banda, ang magkabilang labi ni Gregor ay dumudugong maigi. Pero wala itong nararamdaman na kahit na anong sakit. Dumura ito sa gilid at puno yun ng dugo. Habang lahat nakakapanood sa kanila ni Chengsu ay hindi makagalaw at walang kumukurap. Ang kanilang mga tuhod ay nangangatog sa takot at pinagmamasdan lamang ang dalawa. Pinagpapawisan na rin sila ng malamig nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Harder! Sigaw ni Grigor at ganun nga ang ginawa ni Chengsu. Kinakabahan man siya sa utos nito, bigla niya itong sinapok hanggang sa maramdaman ni Chengsu ang panlalambot. Tumigil na rin ito at umupo sa upuan na nasa tabi nila at hinihingal nang dahil sa pinagpapawisan din itong maigi. Boss, pwede po bang tama na? Hindi ko po alam ang rason niyo para gawin ko ito. Hindi maiwasan ni Chengsu magsalita. Palibhas ay kinakabahan na rin siya at baka mamaya ay siya naman ang sapukin nito. Pero umupo lang din ito sa isang upuan na katabi ni Chengsu. Kaya napatayo si Chengsu at nataranta naman ang iba. Kukuha namin kayo ng malinis na upo. Hindi nito na ituloy ang sasabihin ng Somenyas ito. Kaya naman bumalik sa pagkakaupo si Chengsu at kanina pa niya pinupunasan ang kanyang noo gamit ang kanyang braso. That's fine. Simpleng sagot ni Grigor at pinupunasan na rin niya ang kanyang labi. I'll do everything for her safety. Lumabas yun bigla sa bibig ni Grigor at napatingin ang lahat. Hindi sila sanay na makitang ganitong kanilang boss o marinig ang boses nito. Halata nilang pagiging seryoso nito at ang pagiging malungkot. Silang lahat ay naninibago habang pinagmamasdan nito. Boss, okay na po ba siya? Napatanong na lang bigla si Chengsu kahit na natatakot ito. Gusto lang kasi niya makasigurado at alam nilang inosente ang asawa nito. She's not. That's why I need to go. Matapos itong banggitin ni Grigor ay agad naman silang tumayo at inayos sa mga bagay na nakakalat sa gang base. Habang nakasunod sila kay Grigor, habang ito'y naglalakad palabas. Sumakay ito ng tuluyan sa kotse at walang emosyon ng mukhang umalis. Habang nakahinga naman sila ng malalim. Para silang hinahabol kanina ng kabayo at pinagpapawisan ng maigi. Kaya nagtingin na ng mga tauhan ni Grigor at muling bumalik sa kanilang mga gawain. Habang si Grigor ay busy sa pagmamaneho at iniisip lamang nito ang asawa. Siya ay nagmadaling magmaneho patungo sa asyenda at nakita nito mga tao nagmamadaling pagbuksan siya ng gate. May mga takot sa kanilang mga muka pero hindi nila ito pinapansin. Tanging si Grigor lamang ang iniisip nila at ang nangyari sa anghel nito.
Minadali ni Gregor ang bumaba ng kotse at pumasok ito sa loob ng bahay at bumungad sa kanya si Butler Ted, eldest young master. Sabay tingin ito sa pumutok na labi ng kanyang amo. Napakunot ang noo ni Butler Ted at hindi siya makapagsalita. Kasunod nun ang pagdating ng dalawang kapatid ni Gregor at sila'y napatingin agad sa mukha ng kapatid na umiinom ng tubig sa kusina. Brother, what happened to your face? Hindi makapaniwalang saad ni Argus at wala silang nakuhang kahit na anong sagot kay Gregor. Bagkus sinilagpasan lamang sila nito't naglakad papunta sa hagdan. Dali-dali naman itong sinundan ng dalawa pero agad sumenya si Gregor at sila'y pinapatigil bigla. Tumigil nga kayo, bumalik na kayo sa mga kwarto nyo. Walang nagawa si Argus at Simon. Silang dalawa'y natigilan sa pagsunod sa kapatid at tumalikod na lang bigla. Sumakay na rin sila sa elevator at saka pumasok sa sarili nilang kwarto. Sabay higa sa kanilang kama at pumikit. Dahil wala silang magawa sa ngayon kahit gusto nilang tumulong. Samantalang binuksan ni Gregor ang pinto ng kwarto nila ni Arabella. Bumungad sa kanyang mahimbing na natutulog na asawa at mayroon na itong dextrose sa kamay. Habang si Soraya ay nakaupo lamang sa gilid ng kama at binabantayan si Arabella. Nang mapansin ni Soraya na bumukas ang pinto, napatingin ito dito at agad din tumayo nang makita niya ang kanilang boss. Boss! Tawag ni Soraya at sumenyos lamang si Gregor. Lumabas ito ng kwarto at naiwasan si Gregor at pinagmasdan niya ang anghel. Na natutulog pa. Nilapitan niya ito talaga namang nawala ang mabigat na nararamdaman niya. Agad hinawakan ni Gregor ang isang kamay nito at saka hinalikan sa noo. Siya ay nakaramdam ng paglambot ng puso nang dahil sa nakikita niya. Pero natigilan din ito agad nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at bumungad ang amang si Damon. Gregor. Tawag ni Damon sa anak at tanging pagtungo lamang ang ginawa nito. Agad itong nilapitan ni Damon at ginulong buhok ni Gregor. Sa tuwing silang dalawa lamang magkasama ay nakasanay na ito ni Damon na guluhin ang buhok ng anak. Halata kasi nitong hirap na hirap ito sa problemang kinakaharap. Father, tawag naman ni Gregor sa ama at sabay tingin kay Arabella. Don't worry, she'll be okay. Aniya ni Damon at hindi naman nagsalita si Gregor at tumango lamang ito. Basta kailangan na hindi na siya pumasok pa. Dito na lang siya sa pamamahay at si Judy at Tom na ang bahala sa kanya. Did you call me nervous parents? Napatingin agad si Damon na marinig nito ang tanong ng anak. Hindi naman nagsalita si Damon dahil mukhang alam na niya na alam na rin ni Gregor ang plano niya. Wala rin sinabi si Gregor lalo na't hindi rin niya malalabanan ng ama. Palagi niyang hinahayaan ang mga kilos nitong nakakabigla. Don't worry, I already talked to Keeperlo. Hindi na rin naman makakahindi ang dalawang kapatid ni Minerva. They will work for me and stay here to look for my angel. Sagot ni Gregor at panay lamang ang tango ni Damon nang marinig niyang sinabi ni Gregor. Pero hindi maiwasan ni Damon na mapatawa ng mahina. Naunahan na agad siya ng anak at tumalikod na rin itong agad. Hindi na siya nagsalita pat bago ito lumabas ng kwarto, sinilip muna niya mahimbing na natutulog si Arabella. Matulog ka na rin kahit papaano. Sambit ni Damon at nag-thumbs up lamang si Gregor at bumungad sa kanyang asawang si Vera. Ang mukha nito'y matamlay at mukhang nag-aalala rin kay Arabella. Hinawakan na lamang ni Damon ang braso nito at niyakap ng mas mahigpit. She's fine, you don't need to worry. Saad ni Damon at umalis na sila ng tuluyan sa kwarto. Tanging si Gregor at Arabella na lang ang nandoon at mahigpit na hinawakan ni Gregor ang kamay ng asawa at wala siyang ginawa kung hindi ang humiling na maging maayos na ito.